Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Miyerkules, ika-10 ng buwan ng Pebrero, taong 2021. At gaya po ng ating paalala sa inyong lahat at ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, tayo po ay magsuot palagian ng ating mga face mask and face shield. Maniwala kayo. Iyon ang ating talagang pananggalang initially dito sa coronavirus. At pag tayo lumabas na, ay siguraduhin nyo lang na kayo ay magiging 2 metro o 6 na pie or 6 feet na malayo po kayo sa inyong mga masasalubong at saka yung pong mga katabi nyo, kailangan hindi lalagpas sa 2-meter distance or 6 feet. Kaya yung maganda yung kahapon, nandiyan tayo sa Bloom's Cafe ni Philip Cruz. Kita natin, meron talagang magandang social distancing. Yung mga lamesa, more than 1 meter away from each other. Kahit maraming tao, safe ang bawat isa habang kumakain. Kaya, huwag niyo pong kalimutan. At saka yung washing of your hands, ay huwag niyo rin kalilimutan yun. Palagi yung madalas, any chance you have, wash your hands thoroughly, frequently, with soap and water for 20 seconds. Samantala, kailangan din palakasin niyo ang inyong mga katawan. Kasi, pag mahina-hina tayo, talagang dadapuan tayo ng sakit. So, you better improve on your immunity system. Kumain kayo ng mga nutritious food, prutas, uminom kayo ng maraming tubig. As in marami hindi yung konti lang. Ako nga, 1 gallon of water a day ako Kaya lang, madalas po tayong jingle. Pero okay lang yan. Basta malinis yung katawan natin. Uminom din kayo ng mga vitamina nyo. Ako, Enervon ang iniinom po. Mag-ehersisyo kayo. Alam nyo, kanina nga paggising natin, talagang exercise kagad. Meron tayong jogging in place, meron pa tayong jogging around the room, papunta sa baba, may stairs meron pa tayong push-up, may pang weights pa. Di maganda ang ating pakiramdam palagi. May sit-ups pa tayo. Saka matutulog kayo ng maaga. At least mga 8 oras. Kahit na putol-putol, basta yung total yan, 8 hours or more, okay na kayan. Yun po ang gagawin natin. Siya nga pala. Bukas, tayo'y lilipad yan sa Lawag. Sasamahan po natin si Senador Bongo sa paglo-launch ng 101 Malasakit Center. Hindi ba nabanggit na natin to sa inyo ng isang araw? Yung kanyang 100th. Pero mo 100 na pala yun. Samantala, nag-umpisa lang ito. Parang 2 years ago lang yata ito. Talagang ang laking tulong nga naman itong Malasakit Center. Tsaka bibisitahin natin, ang balita kasi namin ni Senador Bongo, yung mga kalesa daw dyan, parang dahil nga nag-pandemic, hindi ba yung kalesa sa Lawag? Tourist spot ang Lawag natin, di ba? Nandyan yung mga lumang bahay, ang gagandang mga bahay. Siyempre, pag walang turista, di walang sakay, bibigyan ng ayuda ni Senador Bongo. At tayo, titingnan din natin ang sitwasyon doon. Sasamahan natin si Senador bukas. Balikan lang tayo. Magkikita pa rin tayo sa programa natin. Aabot pa rin tayo. Sayang at itong sa Pulilan, iniimbitahan tayo mukhang hindi tayo makakarating sa groundbreaking natin. Sana gawing hapon. Pasensya na, Mayor, medyo dami natin kasing lakad.
Anyway, sa ngayon po kay Secretary Duque, kay Secretary Francisco Pingkoy, yun ang kanyang nickname, Duque. Alam nyo ba, despite the criticism, kahit ano pang sabihin ng mga sa opposition dyan, diba? Marami kayo maririnig dyan na bigo daw yung ating responses. Aba, sabi ni Secretary Francisco Duque III, yung ating pagtugon sa pandemic, improving. Kung baga, dun sa dating listahan sa mundo, na tayo ay nasa isa sa pinakamataas na maraming may sakit ng COVID, may namamatay. Pero, abay tayo ho ngayon ay number 32. 32 in terms of total number of COVID cases. Noong Oktubre, number 18 tayo. O ibig sabihin, kasi the lower the number, mas maganda. Kasi pag nandun ka sa number 1, ay ibig sabihin, ikaw number 1 nangunguna sa dami ng kaso ng COVID cases. So from 32, bumaba na tayo sa, or rather from number 18, bumaba tayo sa number 32. In other words, dati mataas tayo, ngayon bumaba na tayo. At in terms naman ho yung number of active cases, sabi ni Secretary Pingkoy Duque, ang ating bansa ay nasa 44 with 27,992 cases. Yun naman pong ibang bansa, mukhang mas malayo namang mas maganda yung atin sapagkat yung Malaysia lamang. Ito, maliit lang na bansa ito, ha? Pero, kung tayo merong 27,992 cases, sila ay merong 241 cases. O, ang Indonesia, 176,291. O, biro nyo, malayo naman yung atin, di po ba? Kung titingnan mo naman sa per population, yung cases per million, 1,000,000, halimbawa, tayo'y nagrarango ng 134. Tayo kasi, sa bawat 1,000,000 populasyon, ang kaso natin ay nag-a-average ng 4,987 cases. Yung pong Singapore, mas malaki in terms of their total case per million population. Kung tayo 4,987 lang, sila 10,200 per million population. And all the rest, mas malaking malayo, 5 to 10 times bigger kung ikukumpara mo sa atin. At pagdating naman sa mga fatalities, yung mga namamatay, yung ating pong bansa ay 114. At sa bawat 1,000,000, ang namamatay lang sa atin, 101. Samantalang yung iba, kung ikukumpara po ninyo, halimbawa sa UK, United Kingdom, kung tayo 101 deaths per million, doon 1,651 ang namamatay sa kanila. Kung baga, it's like 15 times more than our country. At yung pong number of deaths nila per million, ito, tingnan nyo ito. Sa Amerika, ay 1,000,000. Hindi, 1,377 naman ang namamatay. For every million yun, ha? Hindi ba ngayon, ilang na bang namatay sa kanila? Daan libo na. Sa Italia, 1,505 naman. Samantalang tayo, for every million namamatay, 101 lang tayo, di ba? Biro nyo yun, 101 sa atin, Amerika, 1,377. Sa Italy, 1,505. Hindi ba malayo naman? Kaya kayong mga kritiko, mga nasa oposisyon, titingnan nyo naman yung kung ikukumpara nyo. Malayo naman tayo. Nakakaahon, nakakaangat. At sa ngayon po sa
Department of Health. Alam niyo ba na yung mga health workers natin, di siyempre sila ang nasa front lines. So, di sila ang madaling ma-open for transmission, dadapuan, lalo na kung medyo hindi sila maingat. 14,535 yung pong healthcare workers natin na nagkasakit ng COVID-19. Naging positive sila. At sa bilang ng 14,271, ito po ay 98.2% ito naka-recover. O, biro nyo yun. 82 lamang ang namatay. So, ibig sabihin, tingnan nyo 14,535 ang positive. Pero, ang gumaling naman ay 14,271. O, hindi ba? O, ilan lang. So, madali sabi, parang 7.8% lamang ang namatay. Kaya nga, 82 lamang. At sabi po ni Secretary Carlito Charlie Galvez Jr., tayo, ang ating pamahalaan, palagi tayong susunod sa World Health Organization's advice na i-allocate natin yung unang bulto o first batch ng COVID-19 bakuna galing sa COVAX facility. Tinuunahin natin yung healthcare workers. At tayo nga we're set to receive the first wave of Pfizer, BioNTech, and COVID-19 vaccines starting ngayong gitna ng Pebrero. O siguro, the day after the Valentine siguro yan. At sabi rin ni Secretary Martin Andanar, ina-anunsyo niya, and most likely galing ito kay Secretary Galvez at Secretary Duque, na yung pong 56,000 medical frontliners and hospital staff doon sa mga COVID-19 referral hospitals, sila ang mauunang nakalinya para mabigyan ng bakuna. At ito pong Pfizer ang ituturok sa kanila, 117,000 doses. At ito nga po yung isusupply ng COVAX facility at darating ngayong buwan. At ang pamahalaan talagang ipaprioritize po natin, gaya ni Presidente Duterte, sabi niya, yung health workers, senior citizens, pagkatapos yung uniformadong personnel natin sa mga bakuna, yung mga law enforcement agencies natin. At dinagdag pa ni Secretary Martin Andanar na pumirma na tayo ng mga term sheets sa 5 kumpanya which will assure delivery ng 108 milyong doses ngayong taon. O, babalikan po natin kaya at magpapahinga muna tayo ng sandaling break lang naman. Okay, puntahan naman po natin itong sinasabi ni Secretary Mon Lopez. Dahil yung, di ba, may rollout na tayo. Inaasahan po natin na itong pagdating ng mga bakuna natin, meron itong positibong impact na tinatawag sa ating pangkalakalan o ating ekonomiya. Maliban pa sa bibigyan ng protection, syempre, yung mga kalusugan ng ating mga kababayan. At sabi po ni Secretary Lopez,
pag mga consumers natin, siyempre, pag nabakunahan ka, medyo kumpensado ka na. May tiwala ka ng lumabas dahil, siyempre, nabakunahan ka na eh. Pero teka muna, nabakunahan kayo, pero tuloy pa rin yung pagsusot ng inyong mga mask, face shield, same minimum health protocols kailangan ma-observe. At pag nakalabas na siyempre, yung business confidence, natural, tataas din. Sapagkat yung pong mga economic teams natin, kina-target nila na magkakaroon tayo ng mga pagre-relax ng restrictions. Kung baga, babawasan natin yung ating mga requirements. At pag, halimbawa, yung quarantine status natin, sa halip na napakahigpit, luluwagan natin. Para makaumpisa na namang lumabas yung mga nananatili sa bahay. At sinasabi nga ni Secretary Sani Dominguez, pinapurihan niya yung Bureau of Customs. Alam niyo ba kung bakit? Sabi ni Secretary Sani Dominguez, the BOC, sa ilalim ni Commissioner Ray Leonardo Guerrero, is performing exceedingly well nitong nakaraang taon. Ibig sabihin, maraming magandang koleksyon, marami siyang na-stop na mga kalokohan. Kaya na-minimize niya, na bawasan niya yung mga pagkalugi o yung losses at katunayan, nalampasan niya pa yung target ng koleksyon natin. Paano niya ginawa? Di sabi ni Secretary Dominguez, minodernize ni Commissioner Guerrero para makuha niya yung episyenteng pamamahala dyan sa customs. At along with the fuel marking program, sabi ni Secretary Dominguez, a slew of innovative reforms na pinatupad ng BOC, naging matagumpay sapagkat nakakolekta sila ng 539.763 billion pesos noong nakarang taon. At ito po ay over the target by 6%. Biro niyo yun. Ang target natin doon sa customs, in-adjust na nga ito. Kumbaga, tinaasan. Naging 506.2 billion ang target. Ang nakolekta ay 539.763 billion pesos. Kaya, tuwan-tuwa si Secretary Sani Dominguez at napapapurihan si Commissioner Guerrero. At sabi pa po ni Secretary Sani Dominguez, maliban pa sa yung revenue performance magaling, ito pong Bureau of Customs, meron ding mahalagang kontribusyon sa laban dito sa pandemya. Why? Sapagkat, hindi po ba may mga dumarating sa ating mga PPEs, mga medisina, mga ito nga, darating ngayon ng mga bakuna, patuloy unhampered yung delivery ng mga medical supplies dun sa ating mga health workers. At sabi pa ni Secretary Dominguez, alam nyo, itong BOC, kasama natin to sa pakikipagbaka laban sa smuggling. At katunayan, dahil nga sa mga programa nito sa Bureau of Customs, may mga nakumpiska ito. Alam niyo ba yung mga smuggled goods, yung mga hot goods na tinatawag? Kung magkanong halaga ang nakumpiska, 10.62 billion pesos worth. At ito, ang kalahati nito, maniniwala ba kayo? Mga smuggled cigarette at tobacco products, talagang walang tigil ito. Matagal na itong kampanya rito. Maraming nahuhuli, pero sige pa rin Hanga din naman ako. Magaling talaga itong mga smuggler na ito.
Ang problema ko kasi talaga, sa totoo lang, nakapalibot to, ilan bang islands natin, Sus Maria Josep? Libo eh. Ang dami eh. Pag maraming islands, ibig sabihin maraming, maraming ingress, maraming egress. Ibig sabihin maraming entry, maraming exit points. Paano mo naman babantayan yan? Saka kaya marami nakakapasok eh. Hindi po ba? Pero kahit na nga ganyan, itong Bureau of Customs, yung ating military, yung mga pulis, ginagawa ko lahat upang masawata, mapigilan, mabawasan yung mga pumapasok na smuggled goods sa ating bansa. Kasi itong mga smuggled goods, unang-una, hindi nagbabayad ng buwis. Pangalawa, nakikipagkompetensya pa ito sa mga genuine na produkto kasi marami dyan, mga fake. At kung hindi naman fake, syempre mas mura dahil di sila nagbayad ng mga taripa, mga buwis, bebenta nila ng mura o kawawa naman yung mga legitimate na nagbabayad ng buwis. Hindi po ba? Naku, meron akong magandang ibabahagi sa inyo. Baka hindi niyo pa naririnig. Yung, alam niyo ba na nagkaroon na naman ng hearing dyan sa anti-terrorism petition? Hindi po ba? Maraming, ilan ba yung mga 36 yatang petitioner ang umakyat. Kini-question ho nila yung anti-terrorism bill na naging batas pinirma ni Presidente. Ang common complaint nila, sabi niya, unang-una, yung batas na yan, napakalawak. Pangalawa, sabi niya, binibigyan pa ng kapangyarihan yung council na mag-issue ng warrant. Yun ang mga claim. Pero, ilang beses na natin itong sinira yung mga argumento nila. At during the hearing, sa interpellation, yung palitan ba? Kasi sa Korte Suprema, yung mga petitioners, may mga abogado. Tapos yung 15 justices doon. Haharap kayo doon. Pag tatanungin kayo, magbibigay sila ng mga komentaryo. Alam nyo, maganda yung mga pahayag ni Justice Marvic Leonen. Ito si Justice Marvic Leonen, di ba? Ito, nagiging controversial ito kasi merong mga gustong paalisin sa trabaho. Kaysa raw hindi nag-file ng SALN, kaysa daw tamad, kung ano pang mga Pero kung titingnan mo naman yung trabaho niya, sabi ng mga justices, masipag yan. Lalo sa mga dissenting opinion niyan. Marami. Alam mo yung sabi niya? Maganda ho yung niya, yung parang wala yata dyan yung magandang mga sinabi niya. Ganito yung sinabi niya, if I remember from my memory. Sabi ni Secretary ni Justice Leonen, sabi niya, alam niyo, yung anti-terrorism law, ito ang analogy dyan. Ayan, di ba? Sa kalsada, merong mga pwedeng masagasaan. Pwedeng mga ari-arian masira. Kung mag-crash yung mga yung sasakyan. Meron tayong batas para unang-una may batas tayo to prosecute yung mga may kasalanan. But meron din tayong batas not to prevent. How do you prevent accidents? Dire-regulate mo yung speed. Marami kang i-regulate na bawal yung ganito. Madalit sabi, you pass a law that will prevent the occurrence of accidents. Di ba? So sabi niya, kailangan bigyan natin yung mga law enforcers ng gamit pagdating naman sa mga terorista. Kasi, yung mga terorista, pag nahuli natin, we can prosecute. Ang problema, nagawa na yung terrorism.
Di ba yun ang sabi ko sa inyo, na sa halip na maghintay tayong maputukan tayo, mahuhuli na natin bago mapaputok yung bomba nila, huli na kagad sila. Hindi ba yun naman talaga ang ng batas? Yun ang sinasabi ni Justice Leonen. We should give our law enforcers the tools to be able to detect and monitor. Hindi lamang yung pag sumabog na sa mo ipoprosecute. Kung baga, you prevent. Ganyan na ganyan. Yun yung kanyang analogy. Kaya, yung terorismo, sabi niya, alam mo, ito'y threat sa international peace. Nire-lecture niya yung yung isang abogado. I remember, in one of our position statements, sinabi natin to na we are required under the United Nations na kailangan meron tayong ganung batas, anti-terrorism law. At yun ngayon ang sinabi ni Justice Marvick Leonen dun sa kanyang interpellation. The Philippines is mandated to enact an anti-terrorism law. At kung hindi mo gawin yan, may sanction. Pag hindi ka labas ng isang batas na ganun. Hindi lamang yan. Pag hindi tayo nagpalabas ng anti-terrorism law, ang ibig sabihin, hindi tayo mahigpit. Hindi bukas na bukas tayo sa pagpasok nito mga terorista. Kasi safe sila rito maging safe haven. Yun sabi ni Justice Leonen dito sa mga transnational terrorists. Hindi ba nga ba? I remember yung sinasabi nga ni General Bato. Kaya daw maraming mga drug lords dito. Sabi raw ng mga drug lords nung nasundan doon siya sa penitentiary, kausap niya, okay dito sa inyo sa Pilipinas kasi walang death penalty. Kaya safe haven to sa amin. Ganin din yan. If we do not have an anti-terrorism law, sigurado safe haven to sa mga terorista, magpupuntahan sila rito. Kadali-dali palang pumunta ho rito. Alam nyo, hindi nyo ba napapansin? Merong mga terorista na ang asawa Pilipino. Yun ang ginagawa nila. Nanliligaw ng mga Pilipino, nagiging asawa nila, di meron na sila. May access na sila rito sa atin. Yan. Kaya kailangan talaga may anti-terrorism law. Kasi pag hindi tayo nag-comply sa international law na membro tayo ng UN Security Council in terms of preventing, suppressing, or attending to terrorism, magiging pareha tayo. Ano bang pronunciation ito? Pareha. Para tayong para tayong may leprosy. Gagalit sa atin yung mga ibang bansa. Iiwasan na tayo nito kasi hindi tayo sumasama sa kanila. Pagkatapos, ang gagawin ng mga nito, dito na sila magte-train sa atin. Kasi doon sa ibang bansa, mahigpit nga ron Meron sila mga anti-terrorism law. Sabi nga ni Justice Leonen, dito nga yung terrorism law natin, mas mahigpit. Nilalagay pa doon in black and white kung alin ang hindi sakop. Hindi pwede yung freedom to dissent, freedom to speak your mind, freedom to rally. Di ba? Doon sa iba, hindi yan sinasabi. Kaya nagagamit. Kaya sabi ni Justice Leonen, extremism, ito sinasabi niya, is different from terrorism. Sabi niya, extremism is a belief, terrorism is the method. Kung baga, okay lang yung maniwala ka sa terorismo o sa yung extremism na tinatawag. Pero pag yung paniniwala mo, kinongkretize mo sa gagawin mong pagbobomba, pagpatay, pananakot, ibang usapan na yan. Kaya, sabi niya, ang sisirain natin, hindi yung paniniwala mo sa extremism. Kung hindi, yung methodology mo, yung pamamaraan mo
na sinusulong mo yung advokasya mo extremism. Kaya, kailangan talaga meron tayong anti-terrorism law. O yun din ang sinasabi ni Justice Sismundo. Ito bagong justice itong appointed ni Presidente. Ano sabi niya? Itong batas nito, klaro na hindi sinasama yung protesta, yung advokasya mo, at pati na lahat ng mga exercises mo ng civil political rights. What is that? Ano pa? Freedom to join associations, to form associations. Freedom to rally. Freedom to shout your protest in high heavens. Pwede lahat yan. Kaya sabi niya, mas mabuti pa nga itong terrorism law natin, sabi ni Justice Mundo. Kung titangga mo yung Section 4, malayong maganda ito kasi dun sa European Union, hindi masyadong klaro. Ito black and white na sinasabi, oops, hindi po pwede yung mga garantisadong karapatan sa politika. Ha? Yun ang sabi ni Justice Sismundo. Kaya maganda. O yun, alam nyo, sabi ko nga problema naman kasi rito sa ating mga oposisyonista, mga kritiko. Tayo naman naiintindihan natin. Naiintindihan natin yung fears, yung iniisip niyong panganib. Pero, sa totoo lang, tayo ito, usapang lalaki ito, usapang babae. Katunayan dyan, bias kayo. Bias kayo kasi ayaw ninyo sa gobyernong ito. Ayaw nyo kay Presidente Duterte. Hanggang ngayon, hindi kayo makapaniwala na isang ordinaryong alkalde ng Davao na sinasabi nyo na nagmumura, sinasabi nyo na hindi marunong magdamit pagdating sa mga international gatherings kasi ordinary lang siya. Gusto niya, barong, nilililis niya pa. Hindi kayo makapaniwala na itong taong ito, overwhelmingly, inihalal ng bayan at within the term of office, maraming nagawa. Hindi kayo makapaniwala na yung kanyang trust and approval rating, Jesus Mariosep, lumalampas sa bubong. Iyon ang katotohanan dyan. You dislike this president, that's why yung bias nyo sa kanya, ayun, nalaso na kayo, hindi nyo na lang iniisip, nawala na rin. You're kumbaga, nai-impluwensya kayo ng ayaw nyo sa presidenteng ito. So, lahat ng pwedeng ginawa niya o nilunsad niya na makakabuti sa mga kababayan natin, hindi kayo naniniwala. You've been poisoned by your own dislike of this man. Yan ang katotohanan dyan. You have to go beyond your biases. Yan ang problema sa mga matatalino Maraming magagaling. Katunayan, yung mga kolumnista na mga kritik, magagaling ho yan. Kung babasahin nyo. Ang problema lang, ayaw nila kay Presidente. Iyon ang problema. They cannot accept him. And as such, anything that he does is wrong, is bad. Kaya bumabanat sila. Iyan ho, ang katotohanan. Tanggapin nyo na yan. Kaya, ayan. Meanwhile, merong babala si hindi naman actually babala, nakikiusap si Chief Justice Diosdado Peralta. Sabi niya, pakiusap niya lang sa mga abogado, pwede bang iwasan nyo yung mga komentaryo nyo, pinagdidiskusyon nyo yung kaso in public dyan sa mga television station. Hindi po pwede yan. Sabi niya, meron na nga tayo. Dito na nga kayo, mag-a-argue na kayo rito. Dinadala niyo pa sa labas. Sabi niya, huwag niyo akong pilitin o ang korte kasi sabi niya, we might use our coercive power to discipline. O tayo naman, hindi tayo
itong ginagawa natin, we're not discussing the merits of the case. Inuulit lang natin yung sinabi ni Justice Lonen at ni Justice Hismundo. Kumbaga, galing yun doon. We're just sharing it to you, just in case hindi nyo alam. Kaya sabi niya, we would like, sabi ni Chief Justice Dando Peralta, to ask the lawyers to please refrain from being interviewed while this case are pending resolution. You know the effect when one goes to the media and discuss his position, it might affect the outcome of these cases. So please refrain. We don't like to use our coercive power in disciplining lawyers. Sabi niya, hindi niya na mabanggitin yung mga pangalan, mga abogado. Alam na natin to. Sino pa? Yung mga the usual suspects. Pero actually, ako, I'm not concerned or even afraid na yung mga interviews nila will influence the justices. Hindi ho yun eh. Kasi yung mga justices, trained in law yan. So kahit na anong mga buladas mo dyan, hindi sila maapektuhan sa kanilang pagdesisyon. Ako, ang apprehension ko po dyan, yung pangamba ko, yung mga nakikinig dun sa mga buladas nila, baka ma-impluensya. Madalit sabi, kung ang desisyon ng Korte Suprema sinustain ng constitutionality dahil sa mga bibigay nila ng mga pahayag na kontra rito, at kung baga yung embers, nilagyan nila ng gasolina, nag-aapoy, yung mga nakikinig, sabihin nila, naku, mali ang desisyon ng Korte Suprema dito. Hindi nila matatanggap, magre-react sila ngayon. So you're fomenting dissent na hindi naman base sa wastong pangangatwiran. Yun o ang ating pangamba. Kaya nga ho ba, hindi ba, ginawa ho natin, any opportunity we have, pag nadidiscuss yung anti-terrorism law, nung dinidiscuss pa lang, bago maging bata. Hindi ba, inisa-isa natin yun? Provision for provision, yung mga sinasabi nila na ito, inibigyan mo ng kapangyarihan, na mag-issue ng warrant, hindi naman totoo yun. Binigyan mo ng kapangyarihan yung mga law enforcement na mag-monitor para bago pa paputukin yung bomba nila, huli na sila. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. At hindi yung totoo na gagamitin yung anti-terrorism law doon sa mga dissenters. Nakita niyo naman, tuloy mo naman ang dissent. Wala namang naidemanda, di ba? O yun naman sa mga ETA, iba namang kaso yun. O di hahayaan natin. Sila ang idinidemanda under the anti-terrorism law, o di tingnan natin kung totoo. Kung may ebidensya, yung mga law enforcement, di labas nila, bahala na ang hukuman doon. Anyway, yung pong dalawang petition itong dalawang ETAs, gusto ko kasi nilang sumali dun sa petisyon. Hindi ko pumayag ang Korte Suprema. Unanimously, pati yung mga dissenter dun, 15 sila. Unanimously denied the petition nitong dalawang ETAng si Jasper Gurong at si Junior Ramos. Kasi sila ang dalawang mamamayan na nakademanda ngayon under this anti-terrorism law. Kaya sabi ni Justice Peralta, ginawa niya itong announcement doon sa pangalawang araw ng oral arguments. Matapos na si Soldier Jose Calida nagsabi na yun daw palang mga ETAs, mini-withdraw na nila yung petition nila. Sapagkat meron ng bagong mga abogado. Kasi dati, ang mga abogado nito, yung mga aktivistang abogado. Alam niyo naman, pag aktivistang abogado, medyo pumapanig sa kaliwa Masyadong agresibo.
O kung minsan nagagamit di ba? O, hindi ba natatandaan niyo yung itong isang abogado, yung pala wala naman siyang authorization from the clients. Kaya sabi ng mga kliyente, hindi ho namin yan, hindi ho namin yan inauthorize yung si Attorney Jokno, Chel Jokno. O hindi ba? O kaya meron mga instances na gano'n. At sinasabi ho nung Soljen Calida na ito raw si Gurong sa si Ramos, napilitan lang na pumirma ng petisyon laban sa Anti-Terrorism Act. At pinakita ko ni Soljen Calida yung mga video clips, kinuna nila, pati yung mga sworn statement nila. Hindi naman pala ho ito nakakasulat o nakakabasa. Siguro tingnan na lang ho natin kung ano man ang mga kararatnan ng itong kasong petition questioning the constitutionality of the anti-terrorism bill or law, and yun yung kaso naman lamang dito sa dalawang ETA. Basta tandaan nyo, yung ating mga hukuman will only decide on the basis of evidence presented before the court. Wala hong iba. Pag may ebidensya na talagang sila ay mga terorista o tumutulong sa terorista, sigurado merong desisyon na makukonvict yung mga yan. Pero kung wala naman, kasi ang claim nitong dalawang ETA, hindi naman daw totoo. O edi kung may ebidensya din sila at mapaniwala nila hukuman, o edi absuelto, ganyan o talaga ang regla. Kung makonvict naman, meron naman tayong remedyo dyan, mag-a-appeal ka. Court of Appeals. Pag hindi ka pa kontento, may Korte Suprema pa. Kaya wala akong problema dyan. Ito naman kabataang party list. Ano naman sinasabi nito? Hinihikayat ang pamahalaan to stop red tagging and denying the claim of General Antonio Parlado has invited to dialogue several times. Tinatanggi nila na iniimbitahan daw sila. Ako, sa tingin ko naman si General Parlade, narinig natin sa interview niya naman daw willing, open. Bakit naman hindi magiging open? Problema naman kasi sa inyo, natatakot siguro kayo pag iniimbitahan kayo. Matakot, walang mangyayari sa inyo. Open naman itong si General Parlade o kahit na sinong nasa militar na magipag-usap. Dahil kung wala naman kayong dapat na ikatakot, magipag-usap kayo para nalalaman ng military yung inyong mga posisyon at saka kung kayo naman talagang inosente, nadadamay lang kayo, mas mabuti yung nalalaman para hindi naman kayo mapasama. Teka, babalikan po natin kayo malipas ang ilang paalala ng ating istasyon. Alright, ito naman pong, ito'y binanggit na natin sa inyo na nakiusap si Presidente na nanawagan siya doon sa mga CPP, Communist Party of the Philippines. So, huwag nyo namang i-hamper o huwag nyong
pigilan yung mga pagdating ng mga bakuna. Ito namang CPP, mukha namang nakinig at sabi nila na hindi nila talaga pipigilan yung pagdating ng mga bakuna sa mga pupuntahan ng mga tao magdadala ng mga bakuna. Sabi naman nila, ito naman ang kanilang pahayag. Alam mo, totoo, no? It's a matter of principle for the NPA to respect all humanitarian undertakings. Ito daw ho, talagang kasama sa kanilang mga prinsipyo na ginagalang nila. Lahat ng mga makataong gawain, Sus Maria Josep, Sus, pati kami binubola niyo. Kung totoo yan, hindi na kayo nag-a-ambush. Totoo yan, hindi na kayo nag-extort. Kung totoo yan, hindi niyo na pinapatay yung mga inosente. O hindi na kayo gumagawa ng mga illegal. Pero ganun pa man, dahil kayo naman ay sumangayon sa pakiusap ni Presidente, okay na rin. Unang-una, kayo rin ay makikinabang. Di ba? Gaya ng sinabi ko sa inyo, kahapon ba yun, isang araw. Na yung iba naman sa inyo dyan, hindi naman palagi nasa bundok. Ang iba sa inyo ay nasa bayan. Kasi hindi naman alam kung kayo NPO hindi. Kasama rin, baka kasama rin kayo sa listahan ng mga mababakunahan. Di ba ba? Okay, tama yan. Basta pagdating sa bakuna, tumulong na rin kayo na maniwala kayo sa bakuna. Hindi naman lason yung ituturok sa inyo. Kaya lang, meron naman pakiusap. Ano naman pakiusap naman ito? Nung mabasa ko ito, sabi ko, nag-demand pa kayo. Bakit naman? Sabi niya kasi, pwede ba wag kayong gumamit ng mga military vehicles? Gumamit kayo ng mga Red Cross. O tinuruan mo pa pamalaan. Kahit na ano pang sasakyan yan, kay military o hindi, kailangan nga natin ng mga military vehicles. Kasi, mas mabuti na yung mga, alam niyo, mga military vehicles, mga truck, malalaki, o mas conveniente. At the same time, buti na yung military para may nagbabantay. Mamaya, Red Cross yan, mamaya inambush niya pa o pinigilan niya pa, alam mo. Kaya, ang military nag-offer na nga na, kaming bahala dyan. Kami tutulong dyan. Sabi ni AFP Chief of Staff, Lieutenant General Cerelihito Sobehana. Kaibigan ito ni Nina Kiambao ng bayambang asawa ni Mayor Cesar Kiambao. Na considering daw yung strategically deployment, sila daw po itutulong sa DOH, pag-rollout ng bakuna, at si mga doktor, mga nurses, pati na yung mga sasakyan nila, whether ito'y sa lupa, sa itaas, sa papawid, sa dagat, talagang tutulong po sila. Unang-una, talaga naman dapat tumulong. Gobyerno, project ng gobyerno nga ito. Sabi po ni General Subihana, 25% ng AFP personnel ang mababakunahan muna pag ito'y dumating. Ito ho yung mga medical frontliners, mga senior citizens, at persons with comorbidities. Pero nagtanong sa atin, sabi niya, yung kayong mga government officials, mauuna ba sila? Kasama ba sila kung senior citizen sila? Kung senior citizen sila, di kasama sila dun sa priority. Pero dahil government official sila, kung hindi naman kailangan na mauna sila para lang magtiwala yung mga makakakita, papaunahin na siyempre yung hindi government official. Unahin mo na yung mga senior citizen. Saka na yung senior citizen na opisyal ng gobyerno. Palaging magpaparaya ka, hindi pa pwedeng mauuna tayo. Mauuna lang tayo kung the situation requires, kung halimbawa, kahit na anong kampanya natin, mananatili yung kalahati ng populasyon natin ayaw magpabakuna.
Dahil nga natatakot at baka yung bakuna sa halip na makatulong hindi. O yun, ay mangunguna tayo, hayagan. We will be at the front lines. Magpabakuna tayo kung yun lang kinakailangan maniwala sila. Tingnan nyo kami, nagpapabakuna, wala nang mangyari sa amin. Yun po ang gagawin natin. Pati nga po yung mga pulis sa PNP, sabi ni General Debon, kami sa PNP, ready kami. Meron din kaming Medical Reserve Force na i-deploy sa iba't ibang mga lugar. Sabi ni Usana, sino ba si Usana? Parang Hosanna in the highest. Ito po yung spokesman ng ano bang rango ni Usana? Walang nakalagay sa dyaryo kasi. Coronel ito o general din to. General Usana. Sabi niya, alam naman daw nila na yung mga health professionals maaaring magkulang. So, yung PNP may reserve force sila ng mga medical practitioners. Yun. Sasama raw daw nila yun. Para makatulong. Malaki yung tulong mo doon. Dahil kung meron kang background sa medicine, pwede ka magturok. O pwede kang kasama ka doon sa mga team. Di ba? Sinabi ko sa inyo na merong mga teams composed of medical doctors, nurses, di ba? Yung iba magtuturok, yung iba magmamonitor, yung iba magdodocument. Yun ang gagawin ho natin. Ito nga palang si Secretary Wendell Abisado, medyo lumihis tayo ng konti sa usapan natin. Alam nyo, dati ho itong konsehal ng ng Davao. Kasama ho yan si konsehal Danny Dayang Hirang. Kung matatandaan nyo kasi, yung Davao noon, hindi po ba yun ang hotbed ng discontent at maraming mga rebelde doon. Maraming mga NPA. Alam niyo ba, dahil sa kanilang mga programa, marami ho ang bumalik sa lipunan. Kaya sinasabi ni Secretary Wendell Abisado, alam niyo, yung para epektibo yung paglaban nyo sa mga communist groups, kailangan palakasin natin yung mga LGUs natin, lalo na yung mga barangay. At ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa, o halimbawa, yung mga infrastructure para mag-improve yung lives ng mga miyembro ng community. Bakit kanyo? Kung wala ka namang kalsada, mahihirapan yung mga naroon na lumabas ng kanilang mga kabahayan. Kung meron silang mga livelihood program o livelihood projects, halimbawa, doon sa lugar nila, tatanim sila ng mga gulay, nag-aani ng kung ano-ano, palay, whatever, tapos dadalhin mo doon sa bayan, tapos yung lugar nila, walang madaanan, putik, lubak-lubak, mahirapan. Kaya, di siyempre, pag ikaw nandun, visit ka. Sabi mo, itong gobyernong ito. O pag darating na ngayon ng NPA, bubulayin ka na, dito ka sa amin, sumama ka na sa amin, alam mo yung gobyernong yan. Hindi tayo makikinabang yan. Kailangan, pabagsakin natin yan, magkaisa tayo. Ayan ang mga bola. Kaya sabi niya, ni Secretary Wendell, ganitong gawin natin. Totoo naman yung sinasabi niya, kasi alam niyo, kaya naman may diskontento. Pag yung mga pangangailangan ng sinasakupan ninyo ay hindi nyo matutugunan. Basic ho yun. Kaya itong si Konsehal Dayang Hirang, nakutuwan-tuwa siya kay Davao City Mayor Sara. Kasi naglunsad siya ng Peace 911. Ito ay isang Peace Building and Development Initiative ng Local Government of Davao. At itong programa pong ito, nilalayo nito na dalhin ang serbisyo ng gobyerno doon sa pinakamahirap, doon sa grassroots levels ng apektadong mga komunidad para ma-feel naman nila yung presensya at ma-realize nila yung partners in peace building. Yung nag-take over si Mayor Sara, sabi ni Konsehal
gumawa siya ng innovation, ng isang sistema kung saan andun lahat ang sambungan ng mga tao sa barangay. Yun na nga yung Peace 911, isang plataforma kung saan lahat pwedeng pumunta ron at magsumbong o humingi ng ayuda o tulong na hindi dominated ng militar. Kaya ito, gradually daw, nagkaroon ito ng prutas, ng bunga, kumbaga. Nakakuha yung kumpiyansa ng tao, and dahil dyan, at dahil naman sa programang agresibo ng sandatang lakas, marami ngayon na nag-surrender. Kaya, sabi nitong si Konsyal, gagaya ng kanyang amang si Presidente Rodrigo Roa Duterte, si Mayor Sara Duterte naman, regular na nag-a-update sa kanyang mga constituents dahil meron din siyang radyo at isang television program para nalalaman nila kung anong nangyayari. Gaya rin ang ginagawa ni Presidente. Every week, pinaparating niya yung mga nasa salubin niya at kung anong ginagawa ng pamahalaan. Mukhang inabot na naman tayo ng oras. Talagang maiksi ang oras natin. So, pansamantal po, magpapaalam ang inyong lingkod, Salvador Panelo, hanggang bukas na muli. 2:00 hanggang 3:00 ng hapon at makikiusap po sa inyo na huwag niyo kalilimutan, please lang, na magsuot po kayo ng face mask, face shield, and then observe the 2-meter or 6-feet distance, and wash your hands frequently with soap and water, thoroughly. At syempre, yung palagi nating paalala sa inyo, palakasin nyo mga sarili nyo. Iba na talaga yung malusog ang katawan. Huwag ko kayo masyadong magkakakain ng mga junk foods. Paminsan-minsan na lang yun. Kumain ho kayo ng mga masusustansya. Subukan nyo yung mga gulay. Okay naman yung karne, paminsan-minsan. Although ngayon may problema yata yung karne saka chicken. Kasi nagkaroon ng price ceiling. Nako, hindi nagbebenta yung mga loko. Kayo talaga, Anyway, kayo mag-ehersisyo, kayo matulog sa tamang oras, sa tamang bilang, uminom ng maraming tubig, vitamina kayo. Kahit anong vitamina, energy mo, okay na sa akin. And of course, when you sleep and wake up in the morning, ito naman ang personal nating pakiusap. Tayo po ay manalangin. Nagpasalamat po tayo sa dakilang lumikha, sino man at ano man ang kanyang pagkatao sa inyong pagkakilala. Pasalamat po tayo sa buhay na ibinigay sa atin at sa dinudugtong sa atin araw-araw. At sa mga biyayang binibigay po sa atin. At tayo po ay makiusap, naggabayan po tayo sa lahat ng ating mga galaw. Bigyan tayo ng tamang kaisipan upang pagtak natin sa daan ng mga tinik, tayo ay mag-survive, makarating tayo sa daan ng mga rosas tungo sa kaluwalhatian. Let us tread the path of roses. Let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.